Sa bahay, galit si Bomsok sa sarili dahil sa kanya. Kinailangang tiisin ang marahas na pag-atake ng grupo ng Batang Ben. Nanatili siya sa kanyang silid at tumanggi na pumasok sa paaralan. Dahil dun, nagpadala ang kanyang ama ng isang tao upang bantayan siya. Binalak niyang ilipat ang Bomsok sa isang paaralan. Sa Pilipinas, si Suho ay pumasok pa rin sa paaralan tulad ng dati. He was clueless sa nangyari. Pero naramdaman niyang may mali. Nawala kasi si Sian sa detention school. Wala na rin siyang nakikitang mga bombs na nagbabad sa school. Susubukang tawagan si Sian sa telepono. Pero sinagot ni Sian ang tawag niya. Sinong nagsabi na ginawa niya sa tent school? Dahil may problema siya sa pamilya. Humingi lang siya ng tawad sa kanya. Dumating si Suho upang makita ang kanyang bahay ngunit walang tao doon. Pauwi na siya, habang iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa wakas, tanong ni Suho kina Jin-chan at Tae-hong tungkol sa kung saan bombs magbabad ay. Dahil wala siyang pagpipilian, sinabi nila sa kanya na hindi nila alam kung nasaan ang mga bombs so. Dahil hindi nila siya makontak, Suho ang nagsabi niyan. Gusto niyang bigyan siya ng bomb shock ng pera para ayusin ang motor niya na nasira ng bomb shock. Nagulat sila noon. Alam ng Suho na ang bomb shock ang nakasira nito. Kaya tinanong nila siya kung paano niya nalaman yon. Yang chance group ang pinag-uusapan ni Sean na ginawa sa tent school. Dahil sa ginawa nila sa gabi. So narinig ko na ang usapan sa wakas. Kaya bugbugin mo sila and ask them to tell him tungkol sa nangyari kay Sean. Sa gabi. Hindi na kasi kinaya ng batang Sean ang pagkatao niya. Sabi niya kay Suho. Lahat tungkol sa nangyari sa gabi. Pagkatapos malaman ni Suho ang tungkol dito, binisita niya ang bata. He again asked kung saan na hospital si Sin. Yang sinabi niya sa kanya na uuwi si Sin mamayang gabi. Suhulan. Nakatanggap si Bomshock ng panibagong parusa mula sa kanyang ama. Galit na galit ang kanyang ama sa ginawa ng Bomshock. Nahihiya siya sa kanya. Hiniling niya kay Bomshock na huwag sabihin iyon sa publiko. Siya ang kanyang ama. Dahil sapat na ang Bomshock. Nagpasya siyang umalis sa kanyang bahay ng gabing iyon. Pilit siyang pinipigilan ng kanyang katulong. But Bomshock hindi siya pinansin. Tumakas si Bomshock sa bahay na may dalang taxi. Kinuha na ng assistant niya ng picture ang taxi niya. Para masubaybayan niya siya. Sa taxi, nalaman ni Bomshock na tinawagan siya ng kanyang mga kaibigan sa telepono. Ilang beses, nakatanggap siya ng ilang mensahe mula kay Suho. Kasama ni Suho ang Batang Ben. Pinaparusahan ni Suho ang Batang Ben. So sino ang dumating para makipagkita kay Bomshock sa gym? Sinabi niya kay Bomshock yon. Kunin sana ni Bomshock ang kanyang galit. Sa kanya at ngayon sa ibang mga inosenteng tao. Tinanggihan ni Bomshock ang kanyang paghingi ng tawad. Suho ang galit sa kanya dahil dito. After that nag-uncall kami ng Suho. Hiniling niya sa kanya na pumasok sa boxing ring. At makipag-away sa kanya. Suhulaan kong makita kaming bata doon. Nagkita na sila dati sa isang kompetisyon. Kung saan kaming bata ay natalo ng Suho. Tinanggap ni Suho ang hamon ng ating kabataan. Hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng 1 minuto para mag-warm up. Sa pamamagitan ng pambubugbog sa lahat ng naroon. After Suho tapos mag-warm up, sinimulan niya ang kanyang pakikipaglaban kay Wiyong. Ni-record sila ni Wiyong sa isang video. Sinumpa niya yon. Maghihiganti siya kay Suho sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya. Sa pagkakataong ito, sa simula ng laban, Suho at William ay pantay. Dahil pareho silang may mahusay na kasanayan sa paghahanap. Pero alam ni William na may sugat ang paa si Suho. Dahil sa isang aksidente sa motorsiklo. Kaya itinoon niya ang pag-atake sa kaliwang bahagi ng katawan ni Suho. Suhod at medyo nahihirapan dahil sa sugat niya. Pero nagawa niyang itulak si Wiyong pababa gamit ang kanyang Mac. Nanloko si Tae-hong sa laro sa pamamagitan ng paghila sa binti ni Suho. Nawala ang focus ni Suho na sinipa siya ng malakas ni Wiyong. Suho inilatag lingguhan sa lupa.
Dahil may sipa siya sa ulo. Bom-sok ginamit ang sandaling ito para bugbugin siya ng walang humpay. Yung Sean sa Taehang. He forced Bom-sok para umuwi kasama niya. Bigla, nagulat at nataranta ang lahat. Nang malaman nilang hindi na humihinga si So. Mabilis silang nakatakas sa sitwasyong iyon maliban sa kabataan. Han at Taehang. Dahil pinigilan sila ng Bom-sok's lawyer. Hiniling sa kanila ng abogado ng Bom-soks na tumstigo sa problemang ito. Sa harap ng pulis, nanghihinayang ginawa ni Bom-sok. Umiyak siya dahil akala niya namatay na si Suho. Hinahanap ni Young-gi at Sean si So. Dahil wala silang narinig mula sa siya. Sa huli, ang problemang ito ay hahawakan ng abogado ni Bom-sok. Gusto niyang ilihim ang problemang ito. So sabi niya kay Young Sean, bata pa kami ni Taehan para magkwento tungkol sa nangyari. Ayon sa salaysay na siya ay naging malikhain. Ang salaysay ay magiging ganito. Sabay silang nag-exercise bigla. Kaya nahimatay siya na mag-isa siyang magpahinga. Tinanggal nila ang video na na-record namin. Yang kumuha din sila ng CCTV. So walang ebidensya kung kailan nangyari. Bom-sok's lawyer din nagpanggap na Suho. Para sabihin sa eksena yan. Suho ay ayos lang at abala sa pag-eehersisyo. Nakatanggap ng panibagong parusa si Bom-suk. Para sa kanyang ginawa, hindi nakaimik ang kanyang ama. Sa galit, nang malaman niya ang ginawa ng Bom-suk, nagbanta siyang papatayin si Bom-suk. Pagkatapos niyang mag-aral sa Pilipinas. At umuwi, but Bom-suk walang pakialam sa sinabi ng tatay niya. Nag-aalala siya kay Suho. Sa susunod na araw, ang paaralan ay may mga pagsusulit gaya ng dati. Nakitang dumating ng maaga sa paaralan. Iyon ang unang araw niya sa pagpasok sa paaralan. Pagkatapos ng insidente, sa gabi, nag-aalala siya kay Suho. Dahil wala siyang narinig mula sa kanya. Suho kahit na pumasok sa paaralan sa araw na iyon. Hindi makatutok si Sean, habang kumukuha siya ng kanyang pagsusulit. Bilang kinahinatnan ay marami siyang maling sagot. Pero hindi na nag-alala si Sean sa pagkakataong ito. Nag-aalala siya kay Suho, higit pa sa pag-aalala niya sa kanyang pagsusuri. Pagkatapos niyang kumuha ng kanyang pagsusulit, may balita siya kay Young E. She told him na na-hospital si Suho. Umiyak siya, nang sabihin niyang kritikal ang kalagayan ni So. Nakakama kasi siya, malamang hindi namatay si So. Akala ni Young John ay namatay na siya dahil sa gulat niya. Sa gabi, nahulog lang si So sa kuwit. Kaya siya ay na-admit sa ospital para sa paggamot.